Isang mapayapang gabi sa iyo. Bago matulog, samahan mo akong maglakbay sa isang lugar na puno ng init at pagmamahal. Kilalanin natin si Tatay Cardo. Isang matandang tagapag-alaga ng mga ilawang digas na bawat isa'y may kuwentong itinatago. Handa ka na ba huminga ng malalim? Ipikit ang mga mata at hayaan nating dalhin ka ng kwento sa nayon ng kalumpit. Sa nayon ng kalumpit, may isang uri ng takip-silim na hindi lamang paglalaho ng liwanag, kundi isang dahan-dahang paggising ng mga anino at alaala. Hindi ito ang karaniwang pagdidilim na hatid ng pag-ikot ng mundo. Isa itong seremonya. Nagsisimula ito sa paghupa ng ingay ng mga tricycle at pagtahimik ng mga batang naglalaro sa kalsadang lupa. Ang hangin, na kanina'y nag-aapoy sa init ng hapon, ay unti-unting lumalamig. Bit-bit ang halimuyak ng ilog at ng mga basang dahon mula sa kawayan ng yumuyukod sa bawat ihip. Sa sandaling iyon, kapag ang langit ay nag-aagaw sa kulay kahil at malalim na lila, isang naiibang amoy ang lumulutang ang matapang, ngunit pamilyar na singaw ng gas. Iyon ang hudyat na magsisimula na ang ritual ni Tatay Cardo. Ang kanyang mga ilawan ay hindi mga bumbilyang kumukutitap sa isang pindot lamang. Ang mga ito ay mga latang ginawang sisidlan, mga boteng may makapal na salamin na pinaglaanan ng panahon. Bawat isa'y may mitsang isinawsaw sa gas, naghihintay na hahagkan ng apoy. Nakahanay ang mga ito sa isang lumang papag sa kanyang silong, parang mga sundalong nag-aantay ng utos mula sa kanilang general. Bago pa man tuluyang lamunin ng gabi ang abot tanaw, si Tatay Cardo, isang matandang lalaking tila binubuo na lamang ng butot balat at mga guhit ng karanasan sa mukha, ay marahang lalabas mula sa kanyang bahay na yari sa kahoy at nipa. Suot ang kanyang kupasing sombrero at lumang kamisa dentro. Dahan-dahan siyang bababa sa hagdanang bato. Bawat hakbang ay maingat. Bawat galaw ay may bigat ng isang gawaing ilang dekada na niyang hindi tinalikuran. Ang kanyang mga kamay, manipis at nanginginig na sa katandaan, ay nagiging kampante at tiyak sa sandaling hawakan na niya ang posporo. Isang kisap at ang maliit na apoy ay sasayaw sa dulo ng palito. Isa-isa niyang lalapitan ang mga ilawan. Itataas ang salaming pananggalang at sisindihan ang mitsa. Isang mahinang tunog ng pagsiklab at isang maliit na ningas ang mabubuhay, isang liwanag na mainit, gumagalaw at tila humihinga. Hindi ito kasing liwanag ng kuryente. Hindi kayang abutin ang bawat sulok ng kadiliman. Ngunit ang liwanag nito ay may kaluluwa. Ang sinag nito'y malambot, hindi nakabubulag, at nagiiwan ng mga aninong nagsasayaw sa dingding. Mga aninong tila may sariling kwentong ibinubulong. Pagkatapos sindihan ang mga ilawan sa kanyang bakuran, isa-isa niya itong isasabit sa mga poste ng kawayan na nakatayo sa bawat kanto ng kanilang maliit na kalye, sa tabi ng lumang kapilya at malapit sa daan patungo sa ilog. Para sa mga dayo, isa lamang itong kakaibang tanawin. Para sa mga taga-kalumpit, ito na ang anyo ng kanilang gabi, ang liwanag na gumagabay sa kanilang pag-uwi. Isang palatandaang kasing tanda na ng kanilang mga lolo't lola. Isang gabi, sa gitna ng ritual na ito, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, ang ugong ng isang sasakyang hindi pamilyar sa kanilang pandinig, at ang kaluskos ng mga gulong nito sa daan ng lupa. Huminto ito sa tapat ng bahay ni Tatay Cardo. Mula roon, bumaba ang isang babae. Siya si Mira, ang anak ni Cardo, isang arkitekto mula sa Maynila. Ang kanyang damit ay moderno. Ang kanyang buhok ay maikli at nakaayos sa paraang banyaga sa nayon.
at ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod at ng isang kalungkutang hindi maikukubli ng kanyang pilit na pagtayo ng tuwid. Hilahilan niya ang isang maleta na tila naglalaman hindi lamang ng mga damit, kundi ng bigat ng isang buhay na iniwan sa syudad, isang nagibang pangarap, isang winakasang pagsasama. Natigilan si Mira sa kanyang kinatatayuan. Sa harap niya, ang kanyang ama, nakatalikod. Marahang isinasabit ang isang ilawang digas sa poste. Ang eksena ay tila isang larawan mula sa nakaraan. Isang tagpong dapat ay nasa loob na lamang ng isang muso. Napailing siya ng bahagya. Isang buntong hiningang pinigilan niyang lumabas sa kanyang bibig. May kuryente na sa buong kalumpit. Ang bawat bahay ay may sarili ng metro. May mga fluorescent lamp na kayang gawing araw ang gabi. Ngunit ang kanyang ama, naroon pa rin, yumayakap sa isang gawaing matagal nang dapat kinalimutan. Tay, mahinang tawag niya. Lumingon si Tatay Cardo, at sa pagtama ng liwanag ng gasera sa kanyang mukha, nakita ni Mira ang ngiti sa mga labi nito, isang ngiting pagod ngunit totoo. Walang pagkagulat sa kanyang mga mata. Tila ba inaasahan na niya ang pagdating ng anak anumang sandali. "Mira, anak, nakauwi ka," sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. Nilapitan ni Mira ang ama at nagmano. Naamoy niya ang pamilyar na singaw ng gas na kumapit na sa damit nito. Isang amoy na nagbalik sa kanyang kabataan. Ngunit ngayon, ang amoy na iyon ay hindi na nagdulot ng kapanatagan, kundi ng isang bahagyang inis. Isang pagtatakang hindi niya maintindihan. Bakit po ninyo ginagawa pa ito? Tay, tanong niya. Hindi na napigilan ng sarili. Ang kanyang boses ay banayad, ngunit may diin ng pagtutol. May ilaw na naman po tayo sa loob. Delikado pa yan. Hindi agad sumagot si Tatay Cardo. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa ilawang hawak. Pinagmasdan ng ningas na nagsasayaw sa loob ng salamin. Ang sinag nito ay naglaro sa mga guhit sa kanyang palad. Mga linyang nagsasalaysay ng hirap, pagod at pagmamahal. Itinaas niya itong muli at maingat na isinabit sa kawit ng poste. Pagkatapos, marahan niyang hinarap si Mira. Hindi lahat ng liwanag ay pare-pareho. "Anak," sagot niya sa wakas. May mga liwanag na para lamang magbigay ilaw. At may mga liwanag na para magpaalala. Hindi naunawaan ni Mira ang ibig sabihin ng kanyang ama. Para sa kanya, nasanay sa luhikan ng mga plano at sa katumpakan ng mga sukat. Ang isang ilaw ay isang ilaw. Ang silbi nito ay iwaksi ang dilim. Ang mga gaserang ito ay mga relikya. Mga bagay na mula sa isang panahong tapos na. Ang pagpapatuloy ng kanyang ama sa gawaing ito ay isang pagtangging umusad. Isang pagkapit sa nakaraang wala ng puwang sa kasalukuyan. Pumasok sila sa loob ng bahay. Sa isang pindot ni Mira sa switch sa dingding, bumaha ang puti at malamig na liwanag mula sa bumbilya sa kisame. Agad na naglaho ang mga aninong kanina'y nagsasayaw. Naging malinaw ang bawat sulok ng salas, ang mga lumang muebles. Ang kalendaryong ilang taon nang hindi napapalitan, ang mga bitak sa sahig na kahoy. Ngunit kasabay ng pagliliwanag, isang bagay ang nawala, ang init. Ang misteryo. Ang pakiramdam na may nagbabantay na kaluluwa sa bawat anino. Tumingin si Mira sa labas. Sa mga ilawang digas na nakasabit sa mga poste, ang kanilang munting liwanag ay tila mas lalong humina.
halos matabunan na ng artipisyal na ningning mula sa loob ng bahay. Subalit naroon pa rin sila, tahimik na nagbabantay, patuloy na nag-aalab sa gitna ng gabing lumalalim. Bawat isa'y isang tuldok ng gintong liwanag na may sariling kwentong hinihintay lamang na pakinggan. At sa ilalim ng kanilang liwanag, hindi namamalaya ni Mira na ang sarili niyang kadiliman ay unti-unti nang nagsisimulang maghanap ng sarili nitong mitsa. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Mira na ibalik ang isang kaayusang pamilyar sa kanya sa loob ng bahay ng kanyang ama. Isang kaayusang may linya, may lohika, at may praktikal na silbi ang bawat bagay. Inayos niya ang mga libro sa isang estanteng halos isang dekada nang hindi nagagalaw. Pinagpangkat-pangkat ayon sa sukat at kulay, hindi sa kung gaano kadalas basahin. Ipinagpag niya ang mga kurtinang amoy luma at pinalitan ng mga bagong biling tela na simple at walang disenyo. Sa kanyang isip, hindi ito pagbabago, kundi pag-aayos, pag-aalis ng mga bagay na hindi na kailangan, pagbibigay daan sa mas malinis at mas episyenteng pamumuhay. Ngunit sa bawat alikabok na kanyang pinupunasan, sa bawat lumang gamit na kanyang itinatabi, tila may isang bahagi ng bahay ang nawawalan ng kaluluwa. Isang bagay na hindi niya mawari kung ano. Ang pinakamatinding laban na niya ay laban sa mga ilawan. Isang umaga, natagpuan niya ang kanyang sarili sa silong. Kaharap ang hanay ng mga gasera na nililinis ni Tatay Cardo. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang tumulong. Ngunit ang kanyang mga galaw ay may halong pagkadismaya. "Tay, hindi po ba mas mabuti kung itago na lang natin ang mga ito?" Muli niyang sinabi. Sinisikap na maging malumanay ang kanyang tono. Nangangamoy gas ang buong bahay. At isa pa, fire hazard po ito. Paano kung may mangyaring masama? Hinaplos ni Tatay Cardo ang malamig na salamin ng isang lampara. Ang kanyang mga daliri ay marahang sinusundan ng bilog na hugis nito, na para bang isang alagang hayop ang kanyang hinihimas. Walang mangyayaring masama, anak, kung maingat ka, sagot niya nang hindi tumitingin kay Mira. Higit pa sa 40 taon na akong gumagamit ng mga ito. Kilala ko na ang bawat isa sa kanila, pero para saan pa po may kuryente na? Tay, mas maliwanag, mas ligtas, mas moderno. May diin sa huling salita ni Mira. Moderno. Iyon ang salitang tila naghihiwalay sa kanilang dalawa. Isang pader na gawa sa salamin, nakikita nila ang isa't isa. Ngunit hindi nila mahawakan ang mundong ginagalawan ng bawat isa. Ang liwanag ng bumbilya. "Mira," sabi ni Tatay Cardo, sa wakas ay tumingin sa kanya, "ay para sa mga mata. Mabilis, malakas, walang pinipili. Ang liwanag ng gasera." At itinaas niya ang hawak na ilawan. "Ay para sa puso. Mabagal, mahinahon. Nag-iiwan ito ng puwang para sa dilim, para maalala mo na kailangan mo ng liwanag." Napabuntong hininga si Mira. Para sa kanya, isa lamang itong tula, isang sentimental na pangangatwirang hindi kayang tumayo sa harap ng praktikalidad. Sa mundo niya, ang mga gusali ay itinayo sa pundasyon ng bakal at semento, hindi sa mga salitang matatamis pakinggan. Ang kanyang kabiguan sa syudad, ang pagguho ng kanyang pagsasama, ay nagturo sa kanya na ang mga bagay na hindi nakikita, hindi nahahawakan tulad ng mga pangako at pagtitiwala ay madaling maglaho. Ang natitira lamang ay ang mga bagay na konkreto at may silbi. At ang mga gaserang ito, para sa kanya, ay wala ng silbi. Sinubukan niyang huwag na lamang pansinin ang ritual ng ama, ngunit sa bawat paglubog ng araw, sa paglutang ng amoy ng gas,
naroon ang isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib, isang pag-alala sa kanyang sariling pagkabigo. Minsan, nakasalubong niya si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay, habang nagwawalis ito sa bakuran. "Aba, Mira, buti naman at napasyal ka sa iyong ama," bati nito. Anang ngiti ay abot tenga. Naku, itong si Cardo, hindi pa rin nagbabago. Hanggang ngayon, siya pa rin ang parol ng ating baryo. May halong paghanga at pagbibiro sa tono ni Aling Nena. Ngunit sa ilalim nito, naramdaman ni Mira ang isang pagtanggap, isang pag-unawa na ang ginagawa ng kanyang ama ay bahagi na ng kalumpit tulad ng ilog at ng lumang kapilya. Isang bagay na hindi na kailangang tanungin kung bakit. Dahil ito ay ganoon na talaga. Isang hapon, habang si Mira ay nakaupo sa beranda at nagbabasa ng isang libro, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay huminto sa pag-ihip. Ang karaniwang awit ng mga kuliglig ay biglang natahimik. Ang langit sa kanluran na dapat sana'y kulay kahel ay naging isang maruming kulay abo na may halong lila. Isang bigat ang tila dumagan sa buong nayon. Isang katahimikang nagbabadyang masisira anumang sandali. Mula sa loob ng bahay, narinig niya ang paghahanda ni Tatay Cardo, hindi para sa karaniwang pagsisindi ng ilaw, kundi para sa paparating na unos. Inilalabas nito ang mga panali, tinitibayan ang mga bintana, at inililigpit ang mga bagay na maaring tangay ng hangin. At pagkatapos, dumating ang ulan. Hindi ito ang karaniwang buhos ng ulan na nagpapalamig sa lupa. Ito ay isang galit na pagbuhos mula sa langit. Mga patak na kasing laki ng mga bato, humahampas sa yero ng kanilang bubong na parang libo-libong drum na sabay-sabay pinapalo. Sumunod ang hangin. Isang halimaw na umuungol, yumuyugyog sa mga puno ng niyog hanggang sa ang mga ito'y yumuko na parang mga taong nagmamakaawa. Sinundan ito ng matatalim na kidlat na panandali ang ginagawang araw ang gabi. Bawat kislap ay nagpapakita ng magulong sayaw ng mga dahon at sanga sa labas. At sa bawat kidlat, isang dagundong ng kulog na nagpapayanig sa buong kabahayan. Sapat na para pakiramdaman ni Mira na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bumibigay. Nasa loob siya ng bahay. Pinapanood ang bagsik ng kalikasan mula sa bintana. Nang biglang nangyari ito, isang mas matinding kislap ng liwanag ang gumuhit sa langit na sinundan ng isang malakas na pagputok sa di kalayuan. At pagkatapos kadiliman, isang ganap at lubos na kadiliman. Namatay ang ilaw, tumahimik ang ventilador, nawala ang mahinang ugong ng refrigerator. Ang tanging naririnig na lamang ay ang hagupit ng ulan at ang pag-ungol ng hangin. Para kay Mira, nasanay sa laging may liwanag sa syudad, ang biglaang kadiliman ay nakakapanikip ng dibdib. Para siyang bulag, nawawala sa sarili niyang tahanan. Kinapan niya ang dingding. Sinubukang hanapin ang kanyang cellphone, ngunit wala itong silbi. Ang dilim ay malapot, halos nahahawakan, at sa gitna ng ganap na kadilimang iyon, sa gitna ng kanyang pagkatuliro, isang bagay ang kanyang napansin. Isang maliit, mahina, ngunit hindi sumusukong liwanag ang tumatagos sa mga siwang ng bintana. Isang sinag na mainit at kulay ginto. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. Sa labas, sa gitna ng rumargasang ulan at humahagupit na hangin, naroon ang mga ilawan ni Tatay Cardo. Ang ilan ay bahagyang kumukurap, nakikipaglaban sa bawat ihip ng hangin. Ang iba ay matatag. Ang kanilang ningas ay hindi natitinag. Tila mga bantay na hindi kayang takutin ng unos. Isa, dalawa, tatlo.
Binilang niya ang mga tuldok ng liwanag na bumubuo ng isang landas sa kahabaan ng kanilang kalye. Sila lamang ang liwanag sa buong kalumpit. Sa likod niya, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Nakita niya ang silweta ng kanyang ama. Suot ang isang lumang kapote. Hawak ang isang nakasinding gasera para sa sarili nitong liwanag. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Sa halip, mayroon itong determinasyon. Lalabas ito sa gitna ng bagyo. Hindi para sindihan ang mga ilawan dahil lahat ng iyon ay nag-aalab na, kundi para siguruhing mananatili silang nag-aalab. Walang salitang namutawi sa bibig ni Mira. Ang lahat ng kanyang pangangatwiran tungkol sa modernisasyon, sa praktikalidad, sa pagiging luma ng mga bagay, ay biglang naglaho na parang alikabok na tinangay ng hangin. Sa sandaling yun, ang mga gaserang iyon ay hindi na mga relikya. Sila ang tanging pag-asa. Sila ang tanging gabay. Bago pa man siya makapag-isip, binuksan niya ang pinto at sumunod sa kanyang ama palabas. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo, patungo sa landas na nilikha ng mga ilaw na minsan niyang tinawag na walang silbi. Ang paglabas sa gitna ng bagyo ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang hangin ay isang solidong pader na sumasalubong kay Mira. At ang ulan ay malalamig na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Halos hindi niya makita ang daan. Ngunit sinusundan niya ang nag-iisang gabay, ang anino ng kanyang ama na dahan-dahang lumalakad. At ang maliit na gaserang dala nito na tila isang alitaptap na ayaw bumitaw sa paglipad. May kakaibang kapanatagan sa bawat hakbang ni Tatay Cardo. Isang katiyakang nagmumula sa mga daang kabisado na niya, kahit sa pinakamatinding dilim. Bawat poste, bawat lubak, bawat puno ay nakatatak na sa kanyang isip at katawan. Para kay Mira, na nakakapit sa sariling mga braso para labanan ng ginaw at takot. Ang pagsunod sa kanyang ama ay isang akto ng pagtitiwala, isang pagbitaw sa sarili niyang pangangatwiran at pagsuko sa isang karunungang hindi niya pa nauunawaan. Narating nila ang unang poste, kung saan ang isang ilawan ay halos mamatay na sa tindi ng ihip ng hangin. Maingat itong ibinaba ni Tatay Cardo, hinarangan ng kanyang katawan mula sa ulan at inayos ang mitsa. Nang muling maging matatag ang apoy, hindi niya ito agad isinabit. Hinawakan niya ito sandali at sa liwanag ng apoy, tumingin siya sa isang partikular na bahagi ng daan. Dito mismo sa ilalim ng ilaw na ito, natagpuan si Emong, ang anak ni Kapuring. Maraming taon na ang nakalipas. Nagsimulang magkwento si Tatay Cardo. Ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit lumalaban sa ugong ng hangin. Nawala siya pagkatapos maglaro sa ilog. Isang buong gabi siyang hinanap ng buong na yun. Ang kanyang ina, umiiyak na sa pag-aalala. Pero nang mapadaan siya rito, nakita niya ang anak niya, nakaupo sa ilalim ng poste. Nanginginig sa takot pero ligtas. Ang sabi ng bata, natatakot daw siya sa dilim. Pero hindi siya umalis sa kinauupuan niya dahil may liwanag. Ang liwanag na ito, pinakinggan ni Mira ang kwento. At ang ilawan sa harap niya ay biglang nagbago ng anyo. Hindi na lamang ito isang sisidlan ng gas at apoy. Naging isa itong simbolo ng kaligtasan. Isang tahimik na saksi sa pagtatagpo ng isang nawawalang anak at ng kanyang nag-aalalang ina. Naramdaman niya ang isang bahagyang kirot sa kanyang puso. Nagpatuloy sila sa paglakad, patungo sa susunod na ilaw na malapit sa lumang kapilya. Ang apoy nito ay matatag. Ang liwanag ay kalmado sa kabila ng unos. Muling huminto si Tatay Cardo. Ang ilaw naman na ito, sabi niya,
ang palaging tinatambayan ni Isko noon, hinihintay niya ang pagdating ni Elena, ang kanyang kasintahan na nagtatrabaho sa Maynila. Tuwing sasapit ang Disyembre, alam ng lahat na makikita mo si Isko rito, nakatayo sa ilalim ng gasera, nag-aabang sa huling biyahe ng bus. Isang gabi, hindi dumating si Elena, at isa pang gabi, at isa pa. Ngunit hindi umalis si Isko. Sabi niya, hanggat may sindi ang ilaw na ito, may pag-asa siyang babalik ang kanyang hinihintay. At bumalik nga si Elena. Dito sila muling nagkita. Sa ilalim ng liwanag na ito, isang kwento ng pag-asa at paghihintay. Tumingin si Mira sa liwanag at nakita niya ang mga anino ng dalawang pusong muling nagtagpo. Ang bawat ilawan pala ay may pangalan, may mukha, may damdaming kinakatawan. Sila ang mga tagapag-ingat ng mga kwentong hindi na isusulat sa libro. Mga alaalang ibinubulong lamang ng hangin. Ang huling pinuntahan nila bago ang pinakamalayong poste ay ang ilaw na nakasabit sa isang malaking puno ng akasya. Malapit sa daan patungo sa ilog. Ito ang pinakamaliwanag sa lahat na para bang may sarili itong lakas. Dito, mas matagal tumigil si Tatay Cardo. Hinaplos niya ang magaspang na katawan ng puno. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay may halong lungkot at isang napakatamis na alaala. Ito ang paboritong ilaw ng nanay mo, sabi niya. At sa unang pagkakataon, narinig ni Mira ang panginginig sa boses ng kanyang ama noong mga huling araw niya. Dito kami palaging nauupo tuwing gabi. Pinapanood namin ang pagsasayaw ng apoy. Ayaw niya ng liwanag ng bumbilya. Masyado daw malamig. Masyadong mapanghusga. Pero ang liwanag daw ng gasera, parang yakap. Isang gabi, bago siya tuluyang mamaalam, hinawakan niya ang kamay ko. Sabi niya, "Cardo, kung sakaling mawala na ako, huwag mong hahayaang mamatay ang mga ilaw. Sila ang magiging mata ko. Sila ang magbabantay sa iyo, sa mga anak natin, at sa buong kalumpit." Isang pangako iyon, Mira. Isang pangakong hindi ko kayang talikuran. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Mira sa kanyang puso. Ang mga luhang hindi niya namamalayan ay humalo na sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang amoy ng gas, ang nanginginig na kamay ng kanyang ama, ang bawat ritual tuwing takip silim. Hindi ito pagtanggi sa pagbabago. Ito ay pagtupad sa isang pangako. Ito ay pag-aalaga sa isang pag-ibig na mas malakas pa kaysa kamatayan. Ito ay isang pagpapatuloy. May isa pang ilaw na natitira, ang nasa pinakadulo ng kanilang nayon. Malapit sa kawayanan, kung saan ang daan ay mas maputik at madulas. Ang hangin doon ay mas malakas. Walang mga bahay na nagsisilbing harang. Ako na po, Tay, alok ni Mira. Ang kanyang boses ay basag. Delikado na po. Ngumiti lamang si Tatay Cardo. Tungkulin ko ito, anak, sa bigat ng kanyang puso. Sinundan na lamang ni Mira ang kanyang ama. Pinanood niya itong maingat na tinatahak ang madulas na landas. Ilang hakbang na lamang at abot na niya ang poste. Itinaas niya ang kanyang kamay upang ayusin ang mitsa ng ilawang halos isuko na ang ningas. At sa isang iglap, isang malakas na ihip ng hangin ang dumating, kasabay ng pagdulas ng kanyang paa sa isang malaking bato na natatabunan ng putik. Narinig ni Mira ang isang mahinang kalabog. Isang tunog na mas masakit kaysa sa pinakamalakas na kulog. Nawala ng balanse si Tatay Cardo at bumagsak sa lupa. Ang gaserang dala niya ay gumulong at namatay ang apoy.
Ang ilaw sa poste ay kumurap-kurap. Tila isang hiningang malapit ng mapatid. Tatay, sigaw ni Mira. At tumakbo siya. Hindi na alintana ang putik at ang lakas ng ulan. Nakita niya ang kanyang ama. Nakahiga sa lupa. Nakapikit. At mahigpit na hawak ang kanyang binti. Hindi ito makatayo. Anak, usal nito. Hirap na hirap. Ang ilaw, tumingin si Mira sa itaas. Ang huling ilaw, ang huling bantay, ang huling saksi. Malapit na itong mamatay. Sa gitna ng unos, sa tabi ng kanyang nasaktang ama. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang kalooban. Kinuha niya ang basang kahon ng posporo mula sa bulsa ng kapote ng ama. Pilit niyang pinrotektahan ito mula sa hangin. Nanginginig ang mga kamay. 1, 2, 3 palito ang nabasa at nasira. Ngunit sa ika-4, isang maliit na apoy ang sumindi. Maingat, dahan-dahan, na parang isang sagradong ritual. Inilapit niya ito sa mitsa ng ilawan sa poste. At sa isang saglit, ang apoy ay muling nag-alab. Iwinawaksi ang kadiliman sa kanilang paligid. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang mainit na salamin. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya hindi ang pagiging luma nito, kundi ang bigat, ang halaga, at ang walang hanggang init ng isang pamana. Ang pag-alab ng huling ilaw ay kasabay ng unti-unting paghupa ng bagyo. Ang hangin, na kanina'y isang halimaw na umuungol, ay naging isang humihikbing higante na lamang. Ang buhos ng ulan ay naging ambon, at sa pagitan ng makakapal na ulap, isang hiwa ng buwan ang sumilip. Tila isang matang nagmamasid sa katahimikang bumabalot muli sa kalumpit. Ngunit para kay Mira, ang tunay na unos ay ngayon pa lamang nagsisimula. Nasa harap niya ang kanyang ama, nakahandusay sa putikan. Hindi maigalaw ang namamagang binti. Ang bigat ng tungkulin ay lumipat na sa kanyang mga balikat. At hindi na lamang ito tungkol sa mga ilawan. Tay, sandali lang po. Hihingi ako ng tulong, sabi niya. Tinanggal ang sariling basang-basang pangginaw at maingat na ipinatong sa ibabaw ng kanyang ama. Tumakbo siya pabalik sa kabahayan. Ang bawat hakbang ay mabigat sa putik at pag-aalala. Ang landas na kanina'y nakakatakot tahakin ay pamilyar na ngayon. Bawat poste ng ilaw ay isang palatandaan ng pag-asa na gumagabay sa kanya. Sumigaw siya. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa nananahimik na gabi. Tulong-tulungan ninyo kami ang tatay. Hindi nagtagal. Isa-isang bumukas ang mga pinto at bintana. Mula sa kadiliman ng kani-kanilang mga tahanan, lumabas ang mga kapitbahay. Dala-dala ang sarili nilang mga gasera or flashlight. Si Mang Berto, ang karpintero, si Aling Nena, ang palaging may dalang mainit na kape, maging ang mga binatang kanina'y nagtatago sa takot sa bagyo. Lahat sila ay lumabas, sinundan ng liwanag ng mga ilawan ni Tatay Cardo patungo sa kinaroroonan nito. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mira na ang mga ilawan ay hindi lamang para sa alaala o para sa mga multo ng nakaraan. Sila ang nagbubuklod sa komunidad. Sila ang naging hudyat, ang naging mitsa ng kanilang pagdamay. Sama-sama nilang binuhat si Tatay Cardo. Maingat, dahan-dahan, sa ilalim ng gabay ng mga ilaw na siya mismo ang nag-alay para sa kanilang lahat. Kinabukasan, napatunayang nabali ang sakong ni Tatay Cardo. Kailangan itong masemento at hindi maaaring igalaw sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang mundo ay lumiit mula sa buong nayo ng kalumpit tungo sa 4 na sulok ng kanyang silid tulugan. Ngunit kahit nakahiga,
Ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon sa labas. Sa mga poste ng kawayan na ngayon ay hubad at naghihintay sa takip silim. Ang ritual ay hindi maaaring tumigil. Ang tungkulin ay ganap ng naipasa kay Mira. At dito niya natuklasan na ang pagsisindi ng ilaw ay ang pinakamadaling bahagi lamang. Ang tunay na trabaho ay nasa paghahanda. Sa unang hapon ng kanyang panibagong responsibilidad, hinarap niya ang hanay ng mga gasera na tila isang hukbong hindi niya alam kung paano pamumunuan. Ang kanyang mga kamay, nasanay sa malilinis na linya ng arkitektura at sa malamig na hipo ng bakal at salamin, ay naging lubhang malamya. Ang pag-aalis ng itim na uling sa salaming pananggalang ay nag-iwan ng dumi sa kanyang mga daliri na mahirap tanggalin. Ang paggupit ng mitsa sa tamang haba ay isang sining na hindi niya makuha minsan, ay sobrang ikli, kaya't halos hindi umapoy. Minsan na may sobrang haba, kaya't umuusok ng maitim. Ang pinakamahirap ay ang pagsasalin ng gas. Ang amoy nito ay kumakapit sa kanyang balat at buhok. Isang pabangong hindi niya kailanman inakalang magiging bahagi ng kanyang pagkatao. Ilang beses siyang natapunan. Ang malamig na likido ay nanunuhot sa kanyang damit, nag-iwan ng pakiramdam ng kabiguan. Ang kanyang mga palad na dati makikinis ay nagkaroon ng mga paltos mula sa pagpihit sa masisikip na takip ng mga sisidlan. Hay naku, bulong niya sa sarili. Paano ito nagagawang mag-isa ni tatay sa loob ng napakaraming taon? Sa unang araw na iyon, ang ritual ay isang pasakit, isang mabigat na krus na hindi niya alam kung paano papasanin, ngunit hindi siya sumuko. Sa pagdaan ng mga araw, ang kanyang mga galaw ay unti-unting nagkaroon ng sariling ritmo. Ang pagpupunas ng salamin ay naging mas mabilis. Ang paggupit ng mitsa ay naging mas tiyak. Ang pagsasali ng gas ay naging mas maingat. Ang dating gawain ng kanyang ama ay nagiging kanya na rin. At sa proseso, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Sa bawat takip silim, habang daladala niya ang mga ilawan patungo sa kani-kanilang mga poste, nakikita niya ang kalumpit sa paraang hindi niya pa nakikita kailanman. Hindi na siya isang bisita o isang estrangherang umuwi lamang para magtago. Siya na ngayon ang tagapagdala ng liwanag. Nakikita niya ang mga bata na humahabol sa kanilang huling laro ng taguan. Ang kanilang mga tawanan ay mas tumatamis sa ilalim ng ginintuang sinag ng gasera. Nakikita niya si Aling Nena na naglalakad pa uwi mula sa pagtitinda. Ang kanyang mukha ay nagkakaroon ng ginhawa kapag natatanaw na niya ang ilaw sa kanilang kanto. Nakikita niya ang mga magsing irog na nag-uusap sa isang bangko. Ang kanilang mga anino ay nagsasayaw na parang mga lihim na ibinubulong lamang sa isa't isa. Ang bawat ilaw na kanyang sinisindihan ay hindi na lamang isang pag-alala sa nakaraan ng kanyang ama, kundi isang paglikha ng kasalukuyan para sa buong nayon. Dito niya lubos na naunawaan ang sinabi ni Tatay Cardo. May mga liwanag na para sa puso. Hindi ito isang tula. Ito ay isang katotohanang nararanasan sa bawat pag-aalab ng mitsa, sa bawat ngiting nabubuo sa ilalim ng liwanag nito, sa bawat salamat na naririnig niya mula sa mga nakakasalubong. Ang mga paltos sa kanyang kamay ay naging mga kalyo, mga marka hindi ng hirap, kundi ng paglilingkod. Isang gabi, pagkatapos niyang maisabit ang huling ilaw, pumasok siya sa bahay. Ang amoy ng gas ay bahagi na ng kanyang balat. Ngunit hindi na niya ito kinaiinisan. Nadatnan niya ang kanyang ama na nakaupo sa silyang digulong sa tabi ng bintana. Tahimik na pinagmamasdan ng hanay ng mga ilaw na sumasayaw sa dilim.
Hindi ito nagsalita. Hindi na kailangan. Lumapit si Mira at tumayo sa tabi ng kanyang ama. Tumingin sila pareho sa labas, sa mga ilaw na kanilang parehong inalagaan. Ipinatong ni Tatay Cardo ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mira, ang kamay ng matandang guro sa ibabaw ng kamay ng arkitektong naging tagapangalaga ng apoy. Hinaplos nito ang mga kalyo sa palad ng anak. Pagkatapos, tumingala ito, hindi sa mga ilaw, kundi sa mukha ni Mira. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pasasalamat, ng pagmamalaki, at ng kapayapaan. Walang salitang namutawi sa kanilang pagitan. Hindi na kailangan. Sa tahimik na sandaling yun, sa ilalim ng liwanag na pareho nilang minamahal, naunawaan ni Mira ang lahat. Ang pamana ay ganap ng naisalin, hindi sa pamamagitan ng utos o habilin, kundi sa pamamagitan ng isang ritual na isinabuhay. Isang pag-ibig na ipinagpatuloy at isang liwanag na hindi na kailanman mamamatay. Isang taon ang lumipas. Ang mga kalyo sa kamay ni Mira ay bahagyang kumupas na. Ngunit ang alaala ng init ng bawat gasera ay nanatiling nakatatak sa kanyang puso. Ang amoy ng gas ay hindi na isang pabangong pilit niyang tinatakasan, kundi isang halimuyak na nagpapaalala sa kanya ng isang pangakong tinupad at isang pamanang isinasabuhay. Ngunit ang liwanag na kanyang inalagaan sa kalumpit ay hindi na natili sa mga poste ng kawayan lamang. Dinala niya ito sa puso ng syudad, sa isang lugar na hindi inaasahan ng sinuman, sa isang malinis at modernong gallery sa Maynila, kung saan ang mga dingding ay puting-puti at ang mga ilaw sa kisame ay malamig at walang kinikilingan. Isang kakaibang exhibit ang binuksan. Wala ritong mga abstract na pinta o mga eskulturang gawa sa bakal. Sa halip, ang nakasabit sa mga dingding ay mga litrato malalaki, matingkad at puno ng kaluluwa. Ang pamagat ng exhibit, mga ilaw ng alaala. Ang bawat litrato ay isang bintana pabalik sa kalumpit. Naroon ang isang kuha ng gaserang nakasabit sa isang poste. Ang ningas nito ay isang gintong tuldok sa gitna ng malalim na asul ng takip silim. Sa ilalim nito, isang malabong anino ng isang batang naglalaro. Sa isa pang litrato, isang ilawan ang nagbibigay liwanag sa isang lumang bangkong kahoy. Ang sinag nito ay tila naghihintay, nag-aabang. At sa pinakamalaking pader, naroon ang isang serye ng mga litrato na nagpapakita ng isang ritual, ang mga kamay ni Tatay Cardo kulubot. May mga ugat na tila ang mga sanga ng puno, ngunit puno ng grasya habang maingat nitong nililinis ang salamin, ginugupit ang mitsa, at sinisindihan ng apoy. Ang huling litrato sa serye ay ang mukha ni Tatay Cardo. Nakangiti habang pinagmamasdan ang ningas na tila isang matalik na kaibigan. Si Mira, suot ang isang simpleng barot saya na may modernong hiwa, ay nakatayo sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan ng mga bisitang dumarating. Sila ay mga taong sanay sa bilis ng buhay sa syudad. Mga taong ang mundo ay naiilawan ng mga screen ng cellphone at ng mga LED billboard. Sa simula, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagtataka. Ano ang kahalagahan ng mga lumang gaserang ito? Ngunit habang sila'y naglalakad, binabasa ang maliliit na description sa tabi ng bawat litrato, isang maikling kwento ng isang nawawalang bata, isang naghihintay na kasintahan, isang pangako sa isang minamahal na asawa. Ang kanilang mga ekspresyon ay unti-unting nagbabago. Ang pagtataka ay napalitan ng pag-unawa. Ang pagiging abala ay napalitan ng pagninilay-nilay. Isang babaeng naka-corporate attire
ang matagal na napatitig sa litrato ng mga kamay ni Tatay Cardo, nakita ni Mira ang pagpatak ng isang butil ng luha sa pisngi nito. Isang binatang estudyante ang paulit-ulit na binabalikan ang litrato ng ilaw sa tabi ng ilog, na para bang may sarili siyang alaala na ginigising nito. Ang gallery, na kanina'y malamig at tahimik, ay napuno ng isang mainit at ibinabahaging damdamin. Naunawaan nila, hindi ito tungkol sa mga gasera. Ito ay tungkol sa pag-alala, sa pagpapatuloy, sa mga liwanag na sinisindihan natin para sa mga taong mahalaga sa atin. Sa paglabas ng mga bisita, hindi sila umuwing walang dala. Sa isang maliit na mesa malapit sa pinto, may mga nakahanay na maliliit na kandila. Bawat isa ay may kasamang isang kapirasong papel na may nakasulat na mensahe. Sindihan mo ang liwanag sa isang lugar na matagal mo nang kinalimutan. Ito ang paanyaya ni Mira, isang hamon na hanapin ang sarili nilang mga ilaw ng alaala kinagabihan. Pagkatapos magsara ang gallery, tinawagan ni Mira ang kanyang ama, si Tatay Cardo, na ngayon ay malakas na at nakakalakad na muli kahit may baston. Ay nasa kalumpit, nakaupo sa kanyang paboritong silya sa beranda. Tay, puno po ang gallery kanina. Masayang balita ni Mira. Grabe. Tay, nakita niyo sana ang mga mukha nila. Umiiyak yung iba sa kabilang linya. Narinig ni Mira ang mahinang tawa ng kanyang ama. Dahil hindi na lamang ilaw ang nakita nila, anak. Nakita nila ang mga kwento. Opo, tay, nakita nila. At sa tingin ko, naiintindihan na nila, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ngunit hindi ito isang katahimikang malayo, kundi isang katahimikang puno ng pagkakaintindihan. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik si Mira sa kalumpit. Hindi na siya ang babaeng pagod at bigo na umuwi. 1 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga hakbang ay mas magaan. Ang kanyang mangiti ay mas totoo. Nadatnan niya ang kanyang ama sa beranda. Naghihintay, gaya ng dati. Sa paglubog ng araw, hindi na si Mira ang nag-iisang nagsindi ng mga ilawan. Ang ilang kapitbahay na na-inspire sa kanyang ginawa ay naglagay na rin ng sarili nilang mga gasera sa kanilang mga bakuran. Ang ritual ni Tatay Cardo ay naging ritual na ng buong nayon, ngunit may isang ilaw na para lamang sa kanila, ang ilaw sa puno ng akasya, ang paborito ng kanyang ina. Magkasama silang lumakad ni Tatay Cardo patungo roon. Si Mira ang maingat na nagsindi nito. Pagkatapos, umupo sila sa isang bangkong ipinagawa ni Mira sa ilalim ng puno. Pinanood nila ang dahan-dahang pag-ilaw ng mga bombilya sa bawat bahay sa kalumpit. Ang buong nayon ay naliligo na sa modernong liwanag. Ngunit sa kanilang kinauupuan, ang tanging nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha ay ang malambot at mainit na sinag ng nag-iisang gasera. Ang liwanag nito ay hindi nakikipagkumpetensya. Mayroon itong sariling lakas, sariling kapayapaan. Ipinatong ni Mira ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. Salamat po, Tay. Bulong niya. Para saan, anak? Para sa pagtuturo sa akin kung paano maghanap ng liwanag sa dilim. Ngumiti si Tatay Cardo at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Magkahawak ang kanilang mga kamay, ang mga kamay na parehong natutong mag-alaga ng apoy. Sa ilalim ng ilaw ng alaala, sa gitna ng isang mundong patuloy na nagbabago, natagpuan nila ang isang bagay na hindi kailanman kumukupas isang liwanag,
na hindi nagmumula sa kuryente o teknolohiya, kundi sa isang pusong marunong magmahal at makaalala. At ang liwanag na yun ay sapat na at sanayon ng kalumpit. Ang gabi ay hindi na kailanman naging ganap na madilim. Ang mga ilaw na sinimulan ng isang pangako ay naging isang tradisyong yumayakap sa buong pamayanan. Ang bawat ningas ay isang paalala na ang pinakamahalagang liwanag ay hindi nagmumula sa kawad o kuryente, kundi sa isang pusong marunong mag-alaga at magmahal. Si Mira at si Tatay Cardo, sa kanilang upuan sa ilalim ng puno ng akasya, ay hindi na kailangan pang magsalita. Ang kanilang katahimikan ay isang awit, isang dasal ng pasasalamat. Ang apoy sa kanilang harapan ay salamin ng apoy sa kanilang mga puso, isang liwanag na hindi na kailanman mamamatay, sapagkat ito'y ipapasa, isasalin at aalagaan hanggang sa mga susunod pang dapit hapon. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagsama sa aming munting paglalakbay. Naway baunin mo ang init ng kwentong ito sa iyong pagtulog. Abangan ang susunod nating kwento. Isa na namang paglalakbay ng puso't diwa. Hanggang sa muli, isang mapayapang gabi sa iyo